Claire Castro ng isang magaling na mayor. Na ang isang mayor na matapang. Eto, pakinggan mo itong mayor na to para lang maintindihan mo paano dapat ang isang mayor magtrabaho. I'm calling the attention of those mga tolongges, mga miyembro ng underworld, criminal elements. Una, may gobyerno na po sa Maynila. Pangalawa, magbago na po kayo. Malamang sa hindi nyo naman ako susundin. Hindi ba? Tingnan to si Claire Castro, boba talaga eh. Tingnan mo yung ginagawa ni Isko. Magbago na kayo. Pero malamang di nyo ako susundin. Puta, kriminal nga yan eh. Alam nila na masama pero ginagawa nila eh. Kailangan mong kausapin ng ganyan na malumanay. Ano sabi ni Isko? Hindi naman ako susundin ng mga ulul na yan. Kaya gumawa ng kalokohan yan eh. So anong ginagawa ni Isko ngayon? Tinatakot niya yung mga kriminal. May batas na sa Maynila. May gobyerno na sa Maynila. Hindi katulad si Mayor Isko ni Pangulong Duterte na talagang brusko. Na putangin niyo, papatayin ko kayong lahat. Hindi siya ganun. Pero ganun din yung ginagawa ni Isko ngayon. Hindi man ganun ka, kasi you're taking it literally. Mga tanga kasi kayo talaga eh. Oo eh. Titingnan nyo yung mensahe. Hindi yung puta pinakikinggan nyo kung ano yung sinabi dun sa mensahe. Yung mismong total na ibig sabihin ng mensahe, yun ang isipin nyo. Ang ginagawa ni Pangulong Duterte nung presidente siya at saka nung bago siya mag-mayor, tinatakot niya na. Yung lahat ng mga kriminal sa Davao, pinaalis niya na sa Davao dahil may mangyayaring masama talaga sa inyo. Which is, kailangan mong gawin yun kung gusto mo talaga na maging maayos yung bayan mo. O kita mo ginawa ni Hani Lacuna sa Maynila. Tayo na dumami kriminal, dumami magnanakaw, ang dumi-dumi, ang baboy, ang dugyot, puros magnanakaw. O anong ginagawa ni Mayor Isko ngayon? Inaayos niya at nagbibigay siya ng babala. Hindi lang kasing lala nung kay Pangulong Duterte, pero parehas ng ibig sabihin na huwag kayong gagawa ng kalokohan ngayon. Yari kayo. Pero may pangatlo ko. Pag ginawa nyo ang krimen, tinakbuhan nyo ang mata ng batas at ang aming mga husgado sa Maynila, ang ikamamatay nyo puyat. Yan ikamamatay. Meron pa ring patay na kailangan mong sabihin yun, ikamamatay nyo. Parang 'di ba? Pagka 'di ba doon sa may Eastwood, may overpass doon, may overpass. Tapos doon sa fence may nakalagay doon, bawal tumawid dito, nakamamatay. Kasi yung mga tao instead tumawid sa overpass, doon pa rin tumatawid sa kalsada, highway yun. Nakamamatay. So kailangan mong takutin yung mga tao na pag tumawid kayo dito, mamamatay kayo. Hindi naman ibig sabihin na automatic pag tumawid sila doon, parang Squid Games, nakarating sila sa kabila, papatayin sila pagdating sa kabila. Hindi yun ganun. Ang ibig sabihin, yung mensahe, huwag kang tatawid dyan, delikado. Yun din ang sinasabi ni Pangulong Duterte, ni Baste, ni Inday, na huwag niyong gagawin yan, delikado. Mamamatay kayo. Hindi ko naman sinabing pagpapapatayin ko kayong lahat. Mamamatay kayo, ibig sabihin sobrang delikado niyang gusto niyong mangyari. Hindi pwede yan. Kaya lumayas kayo dito. Ganyan din ang sinasabi ni Isko. Galing-galing talaga nito. Hindi kayo makakatulog ng maimbing dahil hahabulin kayo ng Manila Police District sa angmang sulok ng Pilipinas. That is the policy that I've given to the entire police of Manila Police District. Maaring nakaligtas during the commission of the crime. Maaari, nakatakbo, once we know who you are, pwede na kayong magtago sa lelang yung panot.
sa kami, hahabulin namin kayo. Dahil it is our commitment to the people of Manila. Yon. It's a commitment. It is your duty to keep your city safe. Ha? Putangin na ka. Ano? Claire Castro, boba ka talaga. Oh, pinutok ka na lang sana sa kumot. Wala ka talagang alam. Nangako ko sa taong bayan na sabi ko, pipilitin ko maging maaliwalas, malinis ang Maynila. Ganda ng t-shirt ni Isko. Vape ba yan? Baiting ape ba yan? Isko? Poging-pogi ah. Pangalawa, pipilitin ko maging panatag ang pamumuhay sa Maynila. Karapatan yan ng taong bayan. Di ba? Di ba? Ganyan Ayun, dapat. ang una namin. Ganyan dapat. Sayang, no? Sayang, ito yung binoto namin. Ito yung binoto namin noong 2022 elections. Hanggang ngayon, hindi ako nagkamali na ito yung sinuportahan ko. Ganyan si Isko Moreno. Ganyan siya magtrabaho. Oo, ini-expose niya lahat. Ganyan siya kahusay. Sayang. Sayang. Sinayang talaga natin. Well, wala eh. Ang Pilipinas kasi mahilig pa rin talaga sa mga pangalan. Sa mga sikat. Sikat naman to. Sikat naman si Isko. Pero mas pinili ng mga tao yung yung mga mas pinili ng tao yung alam mo yung mga bangag. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng